Magandang araw sa ating lahat. Magandang araw lalong-lalo na sa ating mahal na Panginoon. At ako nga pala si John Robby Medina at ngayong araw ay samahan niyo akong pagbulay-bulayan at pag-aralan ng mga salita ng ating Panginoon. Pero bago ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan, pinupuri kita at pinasasalamatan. Papasalamat ako sa mga biyayang pinagkakaloob mo sa akin sa araw-araw. Salamat po sa pag-iingat, salamat po sa paggabay sa akin sa araw-araw at sa aking pamilya. Patawarin niyo po ako sa mga pagkakasalang aking nagagawa at bigyan niyo po ako ng sapat na katunungan at kalakasan para magampanan ko ang mga gawaing nakalulugod sa iyo. Kayo na po ang bahala sa akin, kayo na po ang bahala sa mga nakikinig at bigyan niyo po sila at bigyan niyo po ako ng bukas na isip at malinis na kalooban para maayos na mapag-aralan at pagbulay-bulayan ng iyong mga salita. At ang lahat ng ito ay aking dinadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. At ang ating pag-aaralan ngayon ay ang 7 Essentials, Restoration of All Things. Ang bersong ating pagbubulay-bulayan ay ang Acts chapter 3 verse 21. Ano nga ba ang sinasabi dito? Heaven must receive him until the time comes for God to restore everything as He promised long ago through His holy prophets. O sa Tagalog ay siya'y dapat manatili sa langit hanggang sa dumating ang pagbabago ng lahat ng bagay ayon sa ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta mula pa noong una. Ano nga ba ang vision na binigay ng Diyos Ama sa mga propeta noong unang panahon? Pinakilala nila at sinabi nila na darating si Jesucristo at ililigtas niya tayong lahat. Siya ang maghahari sa buong mundo, lahat ng masama ay mapapailalim sa kanyang paanan at tayong lahat ng mga bansa, lahat ng tao ay sasamba at babanggitin na siya ang tunay na Panginoong Diyos na tagapagligtas. Ngayong araw, ang unang katuruan natin ay ang The Ascension of Christ is about conquest. Ano nga ba ang ascension? Unang-una, ano nga ba ang ascension? Ang ascension ay nangangahulugang pag-akyat sa langit ng ating Panginoong Jesucristo at pag-upo niya sa kanang trono ng Diyos Ama. Hindi lang basta uupo si Jesucristo sa kanang trono ng Ama, kundi bubuuin niya at gagawin niya yung paraisong ipinangako niya sa atin at sa kanyang pagbalik ay dadalhin niya tayo sa paraisong ipinangako niya sa atin. Ang pangalawa naman ay Jesus comes back to complete the project of restoration. Babalik ang Diyos upang kompletuhin ang proyekto niyang i-heal o buuin ang mga bagay na nasira noon. At ang pangatlo ay God's promise will not be broken. Hindi masisira hindi natin mabibiro ang ating Panginoon. Lahat ng kanyang salita ay natutupad at matutupad sa darating na panahon. Para naman sa ating application, study the doctrine of ascension. Napakahalaga na pag-aralan natin ang doktrina ng ascension o ang pag-akyat ni Jesucristo sa langit dahil parang nakakalimutan na natin siyang pag-aralan dahil pumapasok lang sa isip natin ang kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay dahil kailangan din natin pag-aralan ng kanyang pag-akyat sa langit at pagbuo niya ng paraiso na kung saan niya tayo dadalhin sa mga susunod pang panahon. Pangalawa naman ay fix what sin has broken. Talikuran na natin yung mga kasalanan na hindi naman kinalulugod ng ating Panginoon dahil kapag patuloy pa natin itong gagawin ay lalong lang masisira ang relasyon natin sa ating Panginoon. At ang ikatlo naman ay build the future. Ang Diyos ay hindi siya tagawasak. Hindi siya tagawasak. Siya ang taga-heal, siya ang taga-buo, siya ang bumubuo ng mga bagay na nasira. Dahil bakit nga ba nasisira ang relasyon natin sa Panginoon? Bakit nga ba?
Ito'y dahil sa kasalanan. Kaya sabi nga sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have an everlasting life." Binigay niya yung Panginoong Hesukristo para tayo mailigtas. Kumbaga, siya yung pupuna, siya yung tumubos sa ating mga kasalanan. At yun lamang po, salamat po sa pakikinig. At bago ako matapos, samahan niyo akong magdasal. Amang makapangyarihan sa lahat, salamat sa wisdom at knowledge na binigay mo sa akin. Pinupuri at sinasamba kita sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng bagay. Ingatan mo po ako palagi, ingatan mo po ang aking pamilya. Lubos po ako nagpapasalamat sa mga biyayang binibigay mo sa pang-araw-araw, na may pagpalain mo pa ako at ang aking pamilya. At patawarin mo po ako sa mga kasalanang aking nagagawa, at patuloy at bigyan mo pa ako ng lakas at katunungan upang magampanan ko man ng maayos ang mga gawaing nakalulugod sa iyong kaloob. Lahat ng ito ay dinadalangin ko sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. At maraming salamat po sa pakikinig. Yan lamang po. Maraming salamat po.